Ito, isang sachet lang. Patak, pahid, uhos. Konting kusaday, ayaw. Mr. Liquid Detergent. May dobleng power ng powder. Sa unang hirit, misyong totoo ang alam ng hirit. Ang saya-saya. Sa unang hirit. Welcome back. Welcome. Ngayong umaga, masasaksihan natin ang gagawing pag-i-inspeksyon sa mga dorm dyan sa University Belt area para maituro sa mga magulang at mga estudyante kung ano ba ang mga ligtas at hindi ligtas na dorm. Kasi minsan ang mahalaga lang sa atin, basta medyo mura, affordable, di ba? But safety is most important. Oh, yan. Nandyan si Ate Susan Enriquez na nasa San Miguel, Maynila. Good morning, Ate Sue. Good morning po mga kapuso, ilang araw na lamang po at pasukan na, kaya patuloy ho tayo nagbibigay ng tips sa ating mga estudyante, lalong-lalo na ho doon sa mga magdodorm. Ngayong araw na ito, binalikan ho natin yung isang dorm na pinuntahan natin last year para ipakita ho muli sa inyo kung ano yung mga paalala natin, ano? Pagka ho pipili ng dorm ay yung mga security na dapat ho nilang tandaan, ano ba yung dapat nilang tingnan sa isang dormitoryo na kanilang upahan, lalong-lalo na yung mga estudyante na mapapalayo sa kanilang mga magulang. Make sure na sila po ay magiging safe. So, ipapakita ho natin yung isang modern dorm na pinuntahan po natin para mas magkaroon ho ng ideya ngayon yung mga magulang kung paano, ano ba yung itsura ng mga dormitoryo dapat nilang piliin para sa kanilang mga anak. Kaya wag ho kayo alis, tutok lang po, babalik po ang unang hirit. Summer, barkada. Ay, ang ganda! Parang ang sarap tumira doon. Sana may mga lockers para mukhang school, outside of school. Actually, alam, para tayong mga grade school students yan. Pwede Yes, that's right. Uy, Uy, ayon mismo sa CHED po, dalawa sa bawat 5 high school graduates, nako, hindi na nakakatuntong pa ng kolehiyo. What? Mahal kasi ng tuition ngayon. That's right. Ang mahal ng tuition ngayon. Super. Pangarap talaga na makatapos ang pag-aaral. Well, nating lahat, mga magulang sa anak, anak mismo sila, di ba? Para sa marami nating kababayan. correct. Pero syempre, ang pangarap na ito, posibleng matupad sa pamamagitan ng iba't ibang klase ng scholarships. Kung ano-ano mga yan, students and parents, nako, panoorin nyo to. Now na. Go! Hindi may kakailang malaking halaga ang gagastusin ng mga magulang sa pagpapaaral ng kanilang anak sa kolehiyo. Sa mga may kakulangan sa budget, marami ang umaasa sa mga scholarship para makapag-aral. Kaya naman narito ang mga klase ng scholarship na pwedeng ma-avail ng mga deserving students. Sa mga pampubliko at pribadong paaralan, full at partial scholarships ang tipikal na ibinibigay. Kailangan lang ay i-maintain ang grado base sa hinihingi ng university. May ilan ding specialized scholarship gaya ng para sa mga anak ng single parent. Yung kanilang dependents pwedeng ipasok sa scholarship program at saka sila rin mismo. Sa mga rebel returnee naman, maaaring ma-avail din ng kanilang mga anak ang scholarship grant bilang pagbabalik loob sa gobyerno. Yan, isa-certify dapat ng OPAP, yung Office of the President, na siyang may, of the peace process, ano, na siyang may jurisdiction dito. Pag nakapag-submit sila ng mga dokumentasyon na ayon dun sa ating requirements, mabibigyan sila ng scholarship program. Kung ang inyong anak naman ay mahilig sa palakasan, ang full athletic scholarship ay maaari nilang ma-avail. Alam naman natin na sa malalaking paaralan, halos lahat libre. No? Tinutustusan nila yung kanilang mga atleta para hindi lang makapag-represent sa kanila ng maayos at maging maganda yung kanilang sports program. Benefits din sa akin pagka medyo may konti akong hihingin, especially for basketball, kung kailangan ko supplements, madali na ibibigay kasi savings nila from my tuition fee. Doon na lang nila binibigay. Sa mga lalawigan, may tinatawag ding special referral from congressional district. Ang mga nais maging scholar ay maaaring makapag-aral sa state colleges. Of course, pag-endorse ng mga kanilang mga representante sa mga distrito, makakakuha sila ng on a per semester basis support sa CHED. Pero kung sakaling mabigo at hindi matanggap ang inyong anak sa mga scholarship, ang Study Now, Pay Later ay isang magandang option. Although hindi naman to libre, pwede na itong bayaran. Pag meron na sila ng trabaho, pagkatapos nila, at kumikita na sila. Ano? Yun pa lang, doon pa lang sila magsisimulang magbabayad. No? Mga kapuso, hindi dapat mawala ng pag-asa sakaling kapusman sa salapi. Ang mga scholarship ay malaking tulong para ang pinapangarap nyo magandang bukas ay magkaroon ng katuparan. Marami naman pala. Correct. Alam mo,
mga ano lang eh, parang yung mga magulang dyan, they always have to be curious lang. Kasi may mga options din yan eh. Meron pala. Minsan hindi nila naiisip na, uy, meron palang paraan. So yeah. Nice to know. Study now, pay later, tapos yung referral. Correct. Pero gusto ko yung mga sports eh. Kaya bata pa lang, not for anything else, not for just the scholarship, pero bata pa lang turuan nating mamahalin nila ang sport. That's Para, right. di ba, pati yung katawan nila gumanda rin. Right. Yan. Now, speaking of the academe, Sorry. may mga dorms na pwedeng ipapakita natin ngayong umaga. Ay, nako! Eto, alam mo, nagtutour na nga dyan si Maring Sue eh, di ba? Hi, Maring Sue! Ay, pakita na natin yan, Miss Sue. Beautiful pero, must-haves mamaya yan. yan, mga must-haves natin. Ang See? ganda, no? Double-decker. Oh, meron kang mga hanger. meron kang... Basurahan sa Basurahan. kwarto. Importante Pero yan. sa mga nanay na gustong, yung mga papayag na mag-dorm na yung mga anak nila, yung mga especially mga taga-probinsya na That's dito right. papasok sa Maynila, yung mga rekomendasyon po namin ng mga must-haves para sa dorm ng inyong mga anak, papakita po namin maya-maya, iisa-isahin po natin yan. Pati batya, syempre, para maglalabas sila, di ba? Basta kunyari budget conscious ka din, syempre, meron kang sinusundan na budget. Yes. Lalo na for the school year, babayad ka ng tuition fee. Syempre, kailangan meron ka ring budget para sa mga gamit That's ng right. dorm ng iyong anak. Yan, yung mga rekomendasyon namin sa dorm. Tapos mamaya si Maring Sunga pumunta sa dorm sa Maynila. Dorm. Dorm. Alright. Ayan. At mamaya ibibigay namin dapat yung dalhin para mas maging maayos po talaga. Yan. Ang buhay ng inyong mga anak sa kanilang mga titirhan na. That's At right. syempre, At ngayon, nako! Kakaibang tricycle naman i-feature natin. Alam mo, jump pack tong morning na to. I love Yan it. na. From dorms to crayons to tricycle. Uy, ang ganda niya. Ito yung tinatawag na Winnies. What? Hindi ko lang. Electronic bikes. Ito yan, syempre. Solar-powered bikes din yan. Uy, maganda yan. Kung yan ang pinangahatid sa ating mga anak sa eskwela. Naku, walang lugi dyan. Alam mo dun sa amin sa may Ortigas Oh. Center, Oh. meron ng rumoronda na libreng e-jeepneys. Uy! So, unti-unti na yan. Makati, sa Makati, Ortigas. oo. Tagig, meron din, di ba? Tagig, meron na din yan. At libre pa ngayon. Yun yung maganda. Wow! Uy, sana bigyan tayo Yan, dito. nakikita po natin yung solar panel. Yeah. Pweh, solar panel. Pweh, Panel. Solar panel. Pweh. Coffee? Solar panel. Kaya sana kumalat nga yan sa buong Pilipinas. Sana naman, di ba? It's good for us. Correct. Sa mga kakaibang tricycle, rurot na namin mamaya. Kaya abangan niya yan. Love to see you drive, bro! Kaya po mga kapuso, unang balita na po tayo. Ang mga unang balita sa umagang ito. 11 taong gulang na batang lalaki na nakipaghabulan sa kanyang mga kalaro sa Commonwealth Avenue. Patay matapos mahagik ng sasakyan. Pampasaherong bus, hinold up sa Quezon City. 4 na hinihinalang hold-upper, patay sa shootout. Misis ng bus driver na nakabangga sa taxi sinasakyan ni Chief Estela Simbulan.